Timekeeper, are you ready? Okay. First, we'd like to call candidate Karen B. Alvarez. Alvarez, you may start now. Hello, good morning to everyone, to Most Reverend Bishop Pedroso, to Christine Marquez, sorry, to my fellow candidates, to the media, and to NGOs. Hayo na tanan maupay nga aga. Una, I would like to introduce myself. I'm Karen Alvarez. I'm from Borongan, from Olas. I was serving the province as provincial board member for 3 terms, from 2001 to 2010. And now, present, I'm a councillor, city councillor of Borongan. From Olas, my husband has been a mayor. Late Mayor Nicasio Alvarez. So, isa liwat niya instrumento na sinunod na politika. As we all know, Boronganans, na akong pamilya din mga politiko. Pero nila, pag-selipin ng oras, naging kapante na liwat ako, nga hira mismo nag-aghat at appointed me as councillor. Then, hiraan ko siya ako pagkandidato pagka-board member and now I'm serving the province, now I'm serving the city of Borongan. Agila hanakang dulo patorno, hanakang provincial board, dapat liwatan namin na buhat. And we made mga remarkable code ng province. One was the environmental protection code, paghimuhan ng mga balaod, pag-regulate, itong pag-proteher, lamingan itong pagmina hanapan ng probinsya. Second is we made also a tourism code of the province. Pag-promote, pag-idol, at pagpakaupay hanapan turismo ng probinsya. Siring pa, bayad natin pag-proteher ng environment o bayad ng environment, makakapag-promote ng tourism. And the third one, ito sa liwan nga advocacy ko from the start, doon pagparigo ng programahan health. Kaya una, gano'n natin, hindi ang importante para to ensure itong productive na katawhan. Ikalawa, may ako pagpain, hanapin ng mga programa, dahil siguro hanapin ng ginagian. Usaha nanay, usaha kaganak, nga nawawarangan, nagsasakripisyo para ito programa hipaglawas, nag-aaging ka Korea. As we all know, my husband died very young age, the age of 31. That ends your time, ma'am. Thank you. Okay, before we continue, we would like to acknowledge the presence of Allied First District candidate G. Candidate Benjamin Umil. Okay. Again, please take note that you only have 3 minutes each. Okay. Please bear that in mind. Okay. Next, to present his platform of government is candidate F.Y. Balagasan. Maupay nga adlaw ang ating gatanan, mga nag-organize, anakan kayo mapasok ang pagtahon, hindi nga maupay nga ating gana, hindi mo nga adlaw, makitaan na, lalo na sa bahakon, mabago nga aspirant para makapagserbihan natin probinsyahan, Eastern Samar. Ang aking kuya ko, taga may Ipaw, Sula, nga anakan pamilya ni God, kilala, pero anakan po passion para maging part of development, hikawayan at Eastern Samar. Tigal makuhan, bata ako, nakadinahan ang kasing-kasing. Nakakatuakan mga lugar na karamakuhan, hinuungan politika, international law, dito po ako pagtapos. Pero anakan po pag milakakanhin, maging bahagi po ako in ating development, ang ating probinsya. Isa po nga akin din, hinunga
sa kinita ko, ang pag-start ko, ang tulog at tuwid, ang atin po pagudwag, ang atin pagsuporta, ang tourism. Ang tourism po, dili na isang Samar, dili organize, dili po na-develop, kaya sa pagkakututupugalawan natin, strategic po kita para ma-develop, para maging isa po ini nga income. Dili kita maghinulat, itayra, dili kita maghinulat, hitol mga sweldo lang, hitol pang gobyerno o mga sweldo lang natin. But isa po ini nga magiging economic itong ating source din niya sa Samar. Sa po, isa po ang programa nga karin ko dugunan ang integrated development plan para ang turismo. Ang ikaduha po, kay kinita ko naman nga ang senior citizen atin po ini napapabayaan ang ira actually hira po ang pila ng ating sosyedad. Kung wala ang ira experience dili kita maana ang istorya ng ating probinsya. Ang mga senior citizen dapat pagtawag po ira, dapat pagrespetar ang ira, kay kung wala ira, dili nga din natin. Dili po natin makikita ang ating probinsya kung haling na kita. So, siya po sa programa ang pag-ugo, ang pagsuporta, ang pag-address sa ira, kailangan ang ira rights, ang dagan nila hinulo, hindi nga ating probinsya. Ikatulong po ang pinaka-importante naman ang edukasyon. Ito po ang pag-address, kailangan, hanatanan ng mga youth sector. Nga waray po babayaan, waray estudyante, waray youth, nga hindi makaka-eskwela. Ngayon kung makaka-eskwela, hira, bakit talaga mahira? Kung ano ang hira kailangan na hindi hira, mag-stop ang hira pag-eskwela. Kaya ako po, naniniwala ako, hanamon ko po kapobrihan kung wala po ako pag-aral. Diri ko makikita, diri ko ako mga kapag-travel, diri ko makikita ini nga, akin nga, kinita na, hindi akin experience or kinabuhi. Saglit na rin. Your time is up, ma'am. Thank you. Platform is candidate Perihedo R. Balase. Your time starts now. Mupay aga atong natanan at atong most referring na parte sa nato Biskuhan, Borongan, kalis na Samar. Ay yung tanan nasa nato maupay mabasol maaga aton. Ang akon mga kung panaglitan ako ay maging imputon sa kulang palalabigan, una ang paghataghin assistance o ayuda ng ating mga kabataan. Labi na ating mga kabataan na tatawag natin poor but deserving students who can avail of assistance coming from the government. Sayon ako nagpunta ka mga graduate, ng mga honor students from barangay high schools na di nakakatagamtang maupay ng edukasyon, di nakakatagamtang mga scholarship program di kagang gobyerno. Dinaliwan ko itong hining edukasyon, aking liwag, haluagan, implementasyon, an special program for the employment of students. Nagiging makipagkaya pa ko ito na Department of Labor and Employment para madamo na liwag atong kabataan na makatagamtan hining programa at katawag natin akumon amuan ng summer job. Tidak naman ang akong ikaduhang na inom ang pagkamayada yung livelihood program para natin mga kakalagawa ng mga trabaho natin dito atong mga barangay. Hanakadap ako ay sa Samar State University, nakakaganda kami kampanya environmental conservation, dissemination campaign ang ating mga barangay na nakita ko mang liwag na ang ating mga resources or indigenous materials na available na pwede natin magamit ang mga kagalan para ito nila mapagkitaan nila. Ito doon sa akong programa, pagkatahira yung livelihood program. Adun supay naman ang environment, nakikita ko gihapon tika makulo sa isla, ito ng munisipyo ng Oras, na itong mga illegal fishing is still rampant today. Hadun panahon, mayor ang asawa ni Karen Alvarez, nagkakalang complaint partihini na illegal fishing, dynamite fishing in particular. Na iputakoy po yung lagot ini, pero wala itong madayon pagpuy-puy. Ani kato ang upat na akong programa or ilog ang paghatag ng tinuod na serbisyo. Na nakikita ko natin mga kabuktuan guys ng Samar na may nananaon ng mga opisina na nilingin agad irang mga problema na ang mga kaprinsip atong mga opisyalis sa gobyerno. Kung nagawin na ada na nakita naman yung siguro ng serbisyo kapitolyo, equality before the law. Nga tatagang ko yung panahon ang kada usang tao mga opisina totoo lang ko nila mga pinanggalan kung pananglitan makalaga opisina. Ang tatawag ini nga effective and
efficient public service kay maram ako ito opisina itong gobyerno, opisina ito ay makatao. Salamat ang mga pag-agad. Yes, here's some more seconds left. Anyway, we already ended. So let's move on to the next candidate. We have candidate Floro B. Balato. Salamat. Mungkin agaan organisasi ini pun bisa pergi mengapa mga kandidatos pati na mga nagmamatayan. Ang siyang nga priority and magbumalik pa at atong Unda Provincial. Amo ang naging problem ko west border hit Provincial Eastern Samar. Hanto gitatawan na nila ko kay simento lang naman itong gingirit niya. Well inside, the territory Eastern Samar. Pero yan na, inabang ang problema, ang railway census, yan na, dito na, parang napaka-section natin mga numerator. Dito na yan ang West pag-section. Yan na, ang registration natin ng botante, dapat ang register dito. Naibanan naman. At kore ito, kung ang panahon, na natin, land area maibanan na maibanan na ito katang island. Kung continue mo na pag-agpiso, single-handedly. Kaya ato na itong mga solution protesting kan Secretary of Regional kasi mamatay. Waray ang ihogo ito, pati media, waray na ogo. Kinakaroon mo tayo i-blow up ang media. Pero sisigilan ko ito kung pananaglaga ang pagkakasala na tono. Kaya ang environmental concerns ko. Mayroon mga resolution na kinimo at ang Secretary of kay kinalagay kay tabang kay talagang border. Kaya kita distroso atau nakuha. Ini ang mga circle maker. Kaya kung napunta nila ang parliamentary approach. Muna na yan ang deputy. Provincial, magbantay tatang nagdadaruhan. Kaya kaya naman, tatang ng livelihood. Nag-impera mo na yan, ang kampahay, tagwitag resolusyon. Kada ito tatang Tagan na ang alternative livelihood para dirira. Maging mapuring, magbuhira, di rin na mag-ibang mabantay ko nila itataguluhan. Gani, yan na, wala itong pili yung hihibang tao. May naman 1 minute left. Still more. Go on, ay sir. wala na program para senior citizens. Hindi nga senior citizen, bisa ko na naman pre-departure area. Kaya sa mga na senior citizen. Hindi iparwera na 0.5% itayra. Ira-iro, gamitin itong para hira. Para kanagan mo ng vitamins, vitamin na senior citizen, tinaraman naman yung matuhon, vitamins, B-complex, o iba pa ng vitamins. Pre, kung mataas, balik ako, hahakat ito, hindi mo na concern at akin. At mag-vision order report naman, imbisi ko na nasa korta ko. Ngani, naman ang resolution ng himo, pag-comment, yung mga tao, mag-upay ng mga kapulisan. So, ang nakarating natin, magiging organized crime contact, sa probinsya, Director Provincial ng mga teams, ng mga elements. Ginawa ko ito, mga Time ends, sir. Okay. The next candidate is candidate Benny Frederick C. Bergoglio. You may start now. Open yung talan, atong talahon ng Senyor Bispo, Bishop Crispin Barquez, ang mga ibisigo kandidato at mga guest yan na naangi, ay matan mo open nga. Tugutin lang na kung yung magpakilala kay usap ko yung mga bago yan na kandidato. Kaya po, Attorney Benny Campomanes Bergoglio, taga-Oras, nag-eskwela sa Seminaryo de Jesus Nazareno, din ng Borongan. Ikinpadayon ko na akong pag-eskwela kay Correct Walto Magbalik dito sa St. Vincent de Paul College Seminary. Tagaywan ko tugutin mga garaho magbalik, nagpadayon ako pag-eskwela ng Bugasiya. Naghumanan ko na ako ng Bugasiya dito sa University of Santo Tomas, tuwing 2001. Kumanan na akong pagbasa ng Bugasiya, nagtrabaho ako po Regional Legal Council Philippine National Bank, di nga nagtong mga tuwing. Nagtutuliwat ako, dito sa Eastern Samar State University kung Professor of College of Law ng College of Business and Management and Accountancy. Kung tutugutan ako ang Philippine Eastern Samar, kung tatapuran ako, ang people ang mga issues of concern, kawin ko tayo ng atensyon. Siyahan, poverty alleviation, pinakihan, food for world program ng local na level. May data na hinihan national level, pero wala ko pa yung kinikita ang local na level. Pinakiliwat ang pag-aaral ng mga work opportunities
pinagihan pag-strengthen na natin tourism program provincial government. Ikaduha, edukasyon. Paghataghin regular o permanente ang pondo para mga scholarship program sa natong probinsya. Ikatulo, ang pagpamoderno natong programa para agrikultura. Ang ikapat, ang natong programa panlawas. May na kaangay na pondo naton mga provincial o district hospital ilihan nga niya kung iyo karoon yung komunitagan close and regular supervision. Pamati ko kulang lang ang pag-supervise naton mga regular district hospitals na provincial hospitals. Ang ikalima, justice system. Karoon ko magtayo ng provincial legal aid clinic. Magiging kasubong na naton public attorney's office paghatag hingkaangay na servisyo legal nato atong mga kasangkayan, mga pobre. Ang ikaw ng sports. Waray pa naghahatag hingkaangay na atensyon ng sports. Nagkamayanan na kita ng PBA player ay Chewel Monterada na uyas nga niya ng Sunday Coffee Mixers. Karoon ko liwag na magkamayanan kita ng institusyon na maghahatag hingkaangay na atensyon ng sports. Nga niya last na economy. Kinikita ko mga mahal orang-orang natong mga produkto, food products din niya atong probinsya. Dahil natong produkto, lugarin lang, waray kaangay na bali nga nagre-regulate ng mga prices. Ngani, dinaborongan kinikita ka, orang-orang kamahalit mga isda. Kaangay niya magkamayari kita regulatory body na mag-i-ensure kung mo pa yung mga presyo atong food products. Ang mula doon, dapat salamat tayo ka. Thank you very much. The next candidate is candidate Celestino A. Cabato. Mobile aga ay tananigat na binagol ang Council for Responsible 2013 election most ever Bishop Crispin Marquez mobile aga. Kung nagtanan ang Attorney Pinoy Cabato Borongan Istensar. Naging sa ako ang membrohan sa Sangguniang Bayan Borongan, Secretary sa Sangguniang Bayan, naging board member aton Provincial Samar ganyan na incumbent board member. Ang ako na buhat, primero, I filed an ordinance condoning payment of real property taxes, penalties, and delinquent taxes and interest. Kaya sito, hindi nga aton mga tulang ng mga kaburong-hisa. In may ada, ignokondo ng penalties and interest, ang babay na niraguti ay wala. If you have, may ada rin, kabaray na 2,000, yan na. Hihimo na ito na 800 to 1,000 pesos. Amin niya sa kaakon, naging pasa ordinance. Kaduha, amo ang pag-extend ang aton government employees sa provincial government, ang pagbayad ang clearance fees. Ngayon, ang una na bayad hirahin 350 to 400 pesos. Yan ang waray na ini, kung pananglitan, mag-apply hirahin mga loans ng iba para mga clearances. Ang aton programs of government. Primero, maghimo ako impitar pagpasa ng ordinansa institutionalized reliable assistance program for our partners, cooperatives, and women's sector. Ang ikadua, I will file necessary regulatory provincial ordinance for the protection of livelihood races in the province of Eastern Samar. Ang ikatulo, ang maghimo impitar para makabayada ang sinusugat ng communal parish in each and every municipality for a sustainable supply of lumber products in our province. Ani katulo, ani kaupat amo, in paghimo, in council, pag-create in provincial government project monitoring council, na diin hiray ni, ang magmumonitor, hanggang tanan na mga prohekto din itong aton provincial Eastern Samar. Among kinikita yun na, may na mga prohekto, although there is public disclosure, but rather, although it is disclosed publicly, di kita maaral kung duman ini, kung gintuhay ini project, inaharap tayo din ng ordinansa, mahuman ng pahipasa. Salamat nga ini nga iyo upos nga surgoon nga siningahaw ang iyo itapon niyo ang iyo kumpiyansa kan board member Pinoy Cabato para ma-implementar ang aton mga programs of government nga angay matagamdaman ang mga tao sa Eastern Samar. Thank you very much. Thank you. Next is candidate Leander R. Helly. You may start after. Maupay aga. Ayaw matalang sa Eastern Samar. Totoo lang akong first, first education. Na dapat privilegyo ini. Ikaduha, ito natin environment. Ikatulo, itatin
mas importante na itatin agriculture. Basically, Samar is 80% above agricultural province. Bisa ang mga pagpapatan, kundi rin mag-anglang na kinahanglan. We don't need many agendas. Una-una, ito subsidize both executive, legislative agenda into one effective na sa serbisyo publiko. Una-una, kinahanglan pa-advocacy now kaya magbalik ako as your former vice governor and board member, kinahanglan we must eradicate the high-level politicized approach, traditional. Kinahanglan natin advocacy is complementation. We must maximize complementation to guarantee na itaatan pagbuburuhatan mag-ireksakto direkta hindi sa direksyon. Kabisan at agenda ng muli kalain kung wala pagkakaroon sa friend figure ito. Sa recommendation muna ko ini is to develop the human resource capacity and ability. Kaya no, walay nga itaw hibaro, walay niya silid kasing-kasing alert na tuyo. Hipag-ulit then, everything is with the exercise of utility. They should be guided, mga palisiya na guided based, hinatatak ang prinsipyo ng consultation and a development of our human resource based on consistent values needed. O bayi aga haliyo matalan. Thank you. Next is candidate Provo A. Godino. Your time starts now. Maupay gabi siya. Kaya ako ay Provo Godino, taga San Julian. Ikatulong ko na niya pagkandidato, ikapulpintariana nga lusa. Pero, nagperdianan naman. Wala yung pagmaan kaya ano. Kaya ko man ilapit pag-survey nga na itong katawan na sinirangan sama. Ano na ako na advokasya, walay kaliwat, tiga na akan bergero mga pagkandidato. Pagtampuling ka na mga kablas. Nga dahil mga senior citizen, nga dahil mga case o transgender, nga dahil mga tricycle drivers o mga paraguma. Itakan lang panaan itong isyong sama. Panangitan makadalagak nga di ang pag-aupan sa kabentriya. Maaraw aking pasensya, hit mga tao ay sama. Pasaylo ang niyo kay waray at pakatuman, anakin mga panaan. Amla, salamat kang maupay nga guys dan sama. Salamat. Next is candidate Byron M. Suyod. Your time starts now. Nakong respeto mo na natin Bishop, President Marquez. Nasugat pa na akong may kasi kandidato, aniya na. Ang natong mga talahuron, ang mga mamarati nga rin ng forum, kayo matarang maupay ka. Kaya kung magpakilala iyo, ako yung Atty. Byron Makabasag Suyod, kasama maestro, St. Mary's College, ay Sir Samar State University, kasama professor, College of Law, kasama incumbent sa kanyang panalaligan, member of First District ni Sir Samar. Anak na naman, yung Dr. Federico Batula Suyod, dating ang PC Gobernador, anak ng father-in-law, Daniel Gordani, Nagulboyang Boy. Anak ng mga bata, forma ni Goberno, pinakasito itaali ng mga advokasya. Usa, batas ng pili na serbisyo para matanan. In other words, good governance. Gihapon na ako ni Kaluha. Pagparikon ng sektor ng agrikultura, suporta pinansyal, ng tama, katrinik o teknolohiya, farm mechanization para mga parapangisda. Pagparikon ng sektor panlawas, pinaagi, pag-increase budget ng hospitals, kompleto man magkupay ng fasilidades, o gamit, sakto na supply ng medisina, ng full implementation at Magna Carta for public health workers. Gihapon na ako ni Kapulo, ang edukasyon
sundalo magpaka-eskwela ng kabataan kay inibasyon para kan board member suyo hindi rin isa nga pribilehiyo kundi katulad hikala usa nga Pilipino. Ani kalima tama masuporta ang rekognasyon sa ating mga senior citizens. Ani kauno pagproteher sa ating mga kagugupan ng pagdiri pagbina para at mga kabataan ng masuk generasyon. Ani kapito pagparikon ng barangay pinaagi paghatag suporta pinansyal para kira mga priority development projects, subsidy or allowance para mga BHWs, bigger workers, barangay tanods. Ngayon ikawalo, pagrekognisa, hit kontribusyon, hit kabataan, para hit maupay na panggobernuhan, pinaagi ng sports and values development. Ngayon pagsuportahan aton mga empleyado, pinaagi ang pagduso, nga kira mga benepisyo nga para implementa. So ganang mga bonuses, so ganang mga increases. Asya ini ang board member suyo, sentro or pillar sa niya plataforma ni gobyerno nga kaluya pupunta kung iyo mga magsusuporta ibabalik pagka-board member, yan ang kamayong prinsip. Board member suyo, number 11 na balutan. Salamat ng maupayaan na hato. Thank you. Now we go to the last candidate for the first district, candidate Benjamin M. Umil Jr. Your time starts now. Salamat kalawin Bishop Marquis na kasi mga kandidato nila ni mapayaan dapat sa tanah. Kaya po Benjamin kung taga na Umil Jr. taga-oras tayo June itang ginagamit ng aral. Nakasawa ko niya Borongan. Nakatapos ako yung BS Economics na a little bit handle it first university, my second year, and then kandidato ako sa mga ngayon. Ang board member na ako nagsabi na ako harap ng provincial and first one ko lang to, first term. Amin nahimo ang term aros para na CDF o gusto kinatagato ng mga barangays. Dahil mga nakubulig, tikang hanera mga construction, hanera roads, hanera mga farming. So, yan na, out of ito, after 13 years, kinalikan ko man eh. Anak ko yung tubangan, nag-sabi ka ako para balik na board member. Kitatan na mahihimo, kung ako yan ako balik na board member, ito na po kasi ako pag-suporta ini ng atin na livelihood program. Itong training development program ito natin mga bukong kablas. Kaya ka nakikita na ito natin na agrikultura talaga ito din natatagan ng focus for pundo na nila. Kaya tingnan na minundin, waray pa naghatag ng discussion na nila po tahan na natin rin ang pumunuan ng Samar na hinatagin na more than 5% pundo natin agrikultura. Salintakan ninyo ito kasi yan ang aghatin na natin magkapunta natin na pumunuan tagan ini, ang susuportahan natin tatrabaho ko ini, magsuportahan natin sa marginal farmers, suportahan nila ang talagang din kabuhi para makatiglingan na katakatang ng tamabuhi, ibaw may kapuntahan. Tiga kita nagtaas ng mga kapuntuan, na natin kagubuhi ng mga kablas ng kapuntuan. Salamat na lang ang upay na Thank you very much. He is our last candidate for the first district. Now, before we go to the candidates for the second district, may we call any candidate from the second district who has arrived? Please take a seat. Let's go to the lone candidate present from the second district. We have candidate Jenny G. Baldono. You may start now. Damo nga salamat, nalilipay ako ng aking akulan datong yan sa second district ng kandidato ng board member. Maupay nga ang gabi siya. Ayaw nga tanan, ni ako incumbent na board member Jenny Baldono. Ni ako nailiher na national treasurer ng Bugos ng Pilipinas. Ito ang 3LPED, Local Legislators League on Population, Health, Environment, and Development. Ako dito kinalilipay. Nga nanakon advokasya, protektahan itong environment, labinago na natin solid waste management
ang human resource development, edukado ka nga, hindi ka magdudupong pagpakabuhi, bisan ka rin makalayo. Sanglit, bubulikan ko sa suportahan ko yung mga programa. Nga, ako liwat, susuportahan ito mga programa, yung ito, pag sasaka, in fact, inanakon asawa, anay, returner ng mayor ha, by dulong, nagtututuhiya itong pagpakabuhi, itong pagbaktinan, itong pag-agrikultura. Sanglit, buliging nga hawak ninyo kay anakon, usa ako naging kapitan, naging IBC President, karuyan ko equal ang pagtagad ng mga kabaranggayan, ihatag ang katanan ng mga kabaranggayan itong mga para haira ng mga barangay A. So, gagman ang mga incentives para mga BSWs, daycare workers, at mga barangay tanos na magkamihalan na libat mga provincial paid teachers yan para edukasyon. Damang na salamat. Okay, thank you. That ends the presentation of the platforms and programs of action of each of the candidates for the first and second district Sangguniang Panlalawigan. Their respective seats. Thank you. Provincial Governor and House of Representatives to occupy the seats now. Candidate for Vice Governor, Candidate Chododo M. Coquilla. Candidate Marcelo Ferdinand A. Picardal. Okay, then we'll request candidate for Provincial Governor, Candidate Conrado P. Nicar Jr. Please occupy a seat here. And Candidate Javier D. Zacate. And, of course, the candidates for the House of Representatives, member of the House of Representatives, we have candidate Ben P. Iverdone. Please occupy a seat, sir. And candidate Annalisa G. Juan. Please take a seat in front. We give the time to the candidates for Vice Governor. May we ask first if the third candidate is present? None. Okay. Tutulo and Coquilla, your time starts now. Maupay aga Bishop, maupay aga Himatanan, dako Hinduloy Pilya, Tagaras, kandidato ka Vice Gobernador. Besides the problem of poverty, education, health, and problema ng mga paraguma, para pangisda, and problema ng mina, problema ng tanan ng istorya na iyo. Amo ini ang mga sinisiri nga political issues. Nga na na, kadamo na yung mga kandidato nga natubang kayo. Nagsaan yung pagbulig, pagsolba ng mga problema, until na waray pa kita na resolution. Nagiging political issue na ini, nagiging kultura, part ini atong kultura at papolitika. Now, di ako, pagkaroon kayo kanikaan, problemahan, mina, mining problem. Kaya nagiging dapat issue at ating provincial. Now, kung pananglitan, ada na ako itong na posisyon. Ako po mga board members, nagatanan nga stakeholders at ating provincial. Pagpapasa, punta kitahin resolution and reform of legislation, local legislation, yung ma-approve itong katanan nga may na pag malasol pa rin sinisiring nga mining problem. Base, itatang mga kasi Kristiyanin matagan din trabaho na decent job na maupay nga pangita. Kaya rin nga rin natin ini pagbuhaton pagkakamayan na lang ang problema kita hindi nga pamulitan.
So, what I suggest is that we will ask the government, kahit kita rin niya sa Samar, so ganito ang Babaran, we have all kinds of mineral products. May na kita ngani Pulawan, may na kita copper, tanan. May na pa, we have the best provider in the world. So kung diri, kita magkakamay-ala, maupay nga sinisling niyo ka responsible mining, may nalagyan po kita mga problema. So what we need to do is ask the government, or ini ng mga tao, may na mga may matagihin mga mining, so may kontakan mani Pangilinan. Kaya mapunta kung himbabarang mga responsable mga mining activities in Bogos ng Pilipinas. We have to ask him to put up, as well as the government, to put up a refinery. Refinery nga diri lang pag hinakutay atong katurahan din. Kita ating katurahan din sa Samar. Pag pinangugan kita ating mga isla. Kinahalan umarap kita sinisiring nga refinery. Kaya ako balitaw nagtrabaho kita Amerikahin refinery. 10 years ang nagtrabaho yung lokal, yung California. So maharap kinadagaw yung problema na hindi yung tubig. Dili nga rin kontrol yung tubig na mapapalik kasi kadagatan nakakahiba ng sinisiring environment. So kung may na kita sinisiring refinery din makokontrol yung tubig going through a filtering system. Yung matatagal sigurado kung matatagal na dati mga ikasins ng Samar, yung trabaho, maupay liwan, na panginabuho. Asya ko kayo. Pero, madami ni, ipapakita yung resolusyon o legislative kuhan ng plano ini. So, ana liwat tayo pag-apoyon, pag-apoyon mga kamo, pag-approve ini nga sinisiring problema yung pina. Siring ko pa man, ating problema yung pag-control ng tubig. But we have all the minerals we need nga matagal at ating mga kasi taga-Istiano, taga-Istiano Samar, isipin nga trabaho. Kadua, kaya ko kaya baru yung pag-introduce kita yung sinisiring BOT program, Belt Operate Transfer. Kailangan na in airport din niya ating probinsya. Because as far as I know, we are one of the provinces na itong Club 20 ng Waray Airport. So kung pananglitan lang, magka-eresa. Your time ends now, sir. Now let's go to the second candidate. Candidate Marcelo Ferdinand A. Picardal, your time starts now. Mobile Aga Bishop, Mobile Aga Hato na tanan. Kaya ko Marcelo Tindo, Abogado Picardal, usang civil engineer, usang Borongan, oras sa Najalan. Nagtikang ako barangay, asipun barangay. Nagtikang ako akong profesyon, como project engineer. Sinaka ako ang tuwing ko, pinaagin na akong trabaho. Eksakto na servisyo publiko. Haydad na 20 anyos, nakuha ko na akong lisensya. Nag-practice ako ng profesyon, haydad na 21 anyos. Ito ang opisina ng Vice Gobernador. Usay ang opisina ni hataas yung responsibilidad. Hataas itong expectation sa tatang mga istihan. Pagtutuhayan ko, ito ang opisina ng Vice Governor. Tatagang yung suporta ito natin, tracing ng mga board members para makapagtrabaho nila. Kaya kung nagtratrabaho ito mga board members, nadalagan in makinarya ito itong provincial. Di rin ko hirap magpapabayan. Una ito na trabaho ng Vice Governor. Pagpapasuporkan kuliwan, itong mga empleyado, itong kapitolyo. Pinaagin ng administrative ordinance, administrative code para itong mga empleyado. Pagproteher itong mga empleyado na di rin naglilabog-labog na ito ibang mga lugar itong provincial. Pinagin pag-perwis ko rin. Ito na ito opisina yung magkakamayan outdoor sessions. Iyang harani ko, ito opisina ng Vice Governor. Ito na ito mga munisipyo para suportahan ito na ito municipal council. Kaya damo itrabaho dito paubos ang mga munisipyo. Ito na ito na programa
itong pagtaga-budget ko focus na yung mga programa na may na specific na direksyon. Waray na lump sum appropriation. Ito na agricultural policy kung may mula yung dito natin mga board members na mag-focus on organic farming. Para naman lang ma-promote tayo ng organic farming, maiwasan ta ang paggamit ng mga chemicals paguma. Ito na kalibungan, kinakaprotegiran. Susuportahan ko itong mga ordinansa, mga programs natin mga board members na na-focus pagproteger itong kalibungan. Kaya ako, igintanong ko ng mga servisyo publiko, hingkugma. Waray ako pagtanong yung kwarta, itanong ko yung gugma para pagbalik ito yung gugma. Okay na lahat. Thank you. And then ahead of time. Okay. So we have presented the candidates for Vice Governor. Before we move on to the next position, may we call if the third candidate is present? Alfredo Bayan. He's not around. So we will move on to the presentation of the candidates for Provincial Governor. And to start, we request, we have Honorable, candidate Conrado B. Nicar Jr. Your time starts now. Daghang salamat anak organizer ini akan Provincial Candidate Forum bisa Presiden Partis sobat mana kita nak memarate mau pengen kayo tanan. Cuali ano anto tau santin pa ko anak na paglaksanakan ng gobernador anak paglalakad iging presenter pa mga tao anak na Borongan. Una-una ang kamurayaw natin probinsya di sa Sorong Kota. So sa ito, kaya nakikita ko warangan kamingawan, makuri mag-ulan o mag-progress sa komunidad. Ikalawa, parte ang panlawasan natin katawan. Nga ni Katulo, parte na napagsuporta ang natin mga paraguma. Nga may kaabatan environmental protection. Tidak ini nga na pagsumpo na drugs. Amin na naging presidente ng mga tao 2004. Niya kaya tinagan mo ang lugar mo ni gobernador ako ini maksud niya implementar. Nga ni bisa tulkulang ng mga pondo at ini maksud na ibuan marong labi na natin prison order natin agrikultura nga na environmental protection o ini natin nag-implementar iniyanan na term. So yan ang ako lagi ako ni kontinita ay nakikita ko ada ito na progreso din atin komunidad kung ini ngatanan ng mga murate magmamaterialize. Pero as governor, tatalimuan ko katanan na pamagi para ma-implementar lang yung advokasya. Mula ito nga na naglalawan ng daan na ngatanan na posisyon from Vice Governor to the isang kunyan malalawigan na masuporta yung mga kaya ng mga niya ng piluas kung pananglit ko ninyo may talaga na posisyon. Salamat yan mo pa. Thank you, sir. Now we move on to the next candidate. Candidate Javier E. Zacate. Your time starts now, sir. Thank you, ma'am. Most Reverend Bishop Crispin Marquez. Manay kasi ko kandidato, istihanan na upay na agahatong na tanan. Una, antes ako mag-discuss itakan na program, kaya ko na ipasalo sa iyo, ano tayo magiging core principles itakan governance. Ang kaya sinan, ano magiging diya, pang-gobernohan, ano ika-adapt, puna-adapt ako. Napaka-importante muna, yung participatory approach to development non-governance. Kaya sinan, ang pagtaga,
ang busis at pagtagad ang ating mga organized sectors na makapartisipa ng imong pamunuan. Siyempre, kung may nasugad, ma-expect ka na may daliwat magiging transparency, na may daliwat accountability. Ikaduha, na core principles in ating governance, ang paghatag in moralidad o high moral values in katanan ng mga elected officials ng katanan nga na puro ko hitaten na panggobyernohan. Kay nato ako, nakikita mga leader, higita hitaten mga constituent, na nato uliwat ako, kay masunod internasyon na atin, kung maupay natin magiging lalawan, abot na natin paggobyernohan, rest assured na matutuhay liwat na pinaraan. Nga nikatulong nga atin na part na ating core principles at pagkilala ang pamilya bilang basic structure ng ating sosyedad. Natikang natanan information sa ating pananahuna, ating mga inom, struktura, pamilya. Bisan nga basic issues of corruption, kinaliwat ito na conceptualize. Then, magalila kita ang ating mga plano. Ang isa ko masigatan ating mga plano, kulawang taan ay anong ating sosyedad sa Samar. Anong ating analysis para makapagpunta kita ng tamang programa. Una, basically Western Samar, agricultural province. Kung agricultural province in Western Samar, anong ating pag-ihimuon. 80% na-rely na agrikultura. Then, paghimo kita real na achievable agricultural development program nga ma-assure maka-achieve kita in level of food security. Ano na real signal? Isuporta natin mga paraguma na yield pumataas. Ma-maximize ta ang productivity. Pinaagi yung nga post and pre-harvest support. Pinaagi yung infra-support ng ating probinsya na pinaagi yung technology. Mag-introduce kita in ating inter-trading para itira product, ma-maximize opportunity itira income. Kung magkamay na maupay na income ng ating mga paraguma, ikanami matutumbok natin at 80% ng ating constituent na na-rely ang pagsasaka. Ganyan naman yung kaduhang point. Ang kaduhang point, ang support ang ating program panlawas o health services. Kailangan natin ang panahon niya na. Ang panahon niya na, biri na yan ang issue ng ating mga nanay, ng ating mga kaganak, mamamatay dahil panganak. I-lower the mortality. Imunta ating mga district hospitals into maternal health center facilities na mag-aataman na ira. Talimuhan tayo ating provincial hospital, maging sufficient in medicines, maging sufficient in technology, maging sufficient in training ng ating mga doctors na at least for dominos, ganahan na pinagin implementations ng ating mga kartaong health. Hindi kita natin ikatulo. Ang ating ikatulo, ang support ng education. Naglidilid buto na mo po sa Sama. Kita na mo ipakinakalanan, direct ng ating kabataan. May daan natin educational support pa na pwedeng magamit. Lastly, an ating strong standard environment no to mining. Pupunto sa quick time. Anyway, nagahangyo punta kami, mga kaganak, mga kabuktuan, na kailangan niyo tamang presentations, i-analyze niyo tamang mga agenda, kailangan niyo kung hindi may achievable na tangible target para maupay ng probinsya. Thank you ng maupay na ating. Thank you, sir. Now, let's move on to the candidates for the member of the House of Representatives. But may we call on first that the third candidate is present, Febidal L. Padel. He's not around. Okay, the first one to present is candidate Ben P. Everton. Your time starts now. Okay nga kayo ng tanan, Bishop. Yan ang pagkandidato ko 2010, ang dato natin ng problema, infrastruktura, pagkalkalsada. Inatama natin, inaatama natin, halos maayos na tayo ng kalsadahan, national highway, ikanalawaan, nag-protecting, hasta na ito na pili. Yan ang nagtitihan natin ng kalsada, konkreto, mapapan. So, kung matutuay naman yun, focus na natin ng infrastructure, ipangalsada at yung mga interior barangays para atin mga paraguma. Kinututukan natin ang ating problemahan kawaray ng mga classrooms, kinadamin natin ang mga classrooms.
itutawag natin ang ating electrification, madama ko waray kuryente nagka-barangay ng mga sityo. Ngayon na, kay halos na-address dito na tanan, sir ko pa, mag-focus na kita ibang mga infra issues o labi na impact itong water system. Kinadagay natin problema, kabarangayan, isang mga puto, ituwaray potable water system. Kasi natin tututukan. Ngayon, isa mapakapaglusod din kay ating probinsya, ipag-uswag talaga. Ipag-uswag talaga ating probinsya ito sa mga paglusod infrastructure. Ito na ating airport. Itatang Borongan Airport area na mag-iihang operationalize. Human na itong terminal building. Hopefully, paanganin man nagduraran ng April 26. Kung maabrihan ating Borongan Airport, I think that will definitely be a big boost to our efforts to develop province of Eastern Samar. Ikaduhang akong tinumban ng 2010 nga akong dito ang Kongreso, magiging boses ako dito mga Eastern Samar. Asya mga nanawaray pa inuwi dito ang Kongreso, warang pakinaturo, waray nga ng absent, isa na kung saan namin nasisyon. Naging boses ang dito mga Eastern Samar. Hananibin ang dawag ito, hindi sa issue na inaabatyan ng mga Eastern Samar, hindi nga pagkaka-pressure lukan, waray kabulod. Ano natin suggestion, ang po-collect fund, naging collect ng gobyerno at ito, ada na pinatapang itong gobyerno, 72 billion, naging bayan ng San Miguel Corporation, kaya nagsiring ng Korte Suprema, ngaan dinamalit na nakuwang ko ang San Miguel Corporation, tika ng mga Soriano, ginamit po collect fund. Ito akong suggestion dito, ibalik ito na dito mga parapanukan. Ito naman, gamitin pagtapar, ngin mapahar o mahabunggo itong pressure lukan. Ngandamo pa ng mga issues naging boses sa dito ng Kongreso. Bisa nga ang pagtaga-spark list, harayin ka atong ito ka, binagtawagin ito kay atong itong katungan, magpaglaban. Hindi ang pagtaga-kuryente, pinagtawag ko liwan din nagtitikahatas by pressure kuryente. Hindi kita rin kita sa pulpos na kalibutan, pero din natin yung Japan, kahiton, Singapore. Ngani, pwede ako na ipasa ka balaod nun. Lifeline electricity rates. Amin din ni Republic Act 9163 na kung hindi yung konsumo 0 to 20 kWh, warin yung babay dahil 5 pesos na. Kung hindi yung konsumo sa kapunan 21 to 50, 50% hindi yung discount. Kung hindi yung konsumo 51 to 70, 35%. Kung hindi yung konsumo 70 to 100, 20% discount. Ikatulong siyempre mga balaod nun na tututukan, especially on mining. Kung hindi kita kaluluyan, i-refine natin ang ating bill. Kung napasa na ang Kongreso, wari na pasar ang Senado, declaring Eastern Samar as mining-free and declaring the Samar Island as natural park. Damang salamat ng mga upay na agahin. Thank you. Okay. The next is candidate Annalisa G. Guan. Most Reverend Bishop, fellow Stihanons, maupay nga aga kaapon gabanan. As a servant leader of this province, I envision inusaha mainuswagon o pamurayaw ng probinsya in mga mag-inugupon o magdurutong ng mga Istihanon na gindulumara na tanggol o competent na mga leaders magpupurubli para maabot at maupay na kinabuhi. A good quality of life is what we need in this province. Based on the statistics, we are in the top list of the poorest provinces in the country. Based on the survey that I commissioned in November of last year, the three biggest problems of our province is unemployment, corruption, and the poor delivery of basic services. As I have been to over 500 barangays of Eastern Samar, I saw with my own eyes that this is true. Most of Istihanons have a poor quality of life. It is because of this great poverty and the fear of hunger that people choose to do crime, destroy the environment, or do away with their principles and values. And therefore, my goal for the people, if the people will choose me as their representative, is to raise the quality of life of the people through poverty alleviation measures and good governance. Representation should answer the highest problems of our people: poverty, corruption, poor delivery of basic services. To give a good, honest, and competent representation, paparikunan natin at partisipasyon ng publiko o pribado ng mga sektor
Pinaagi ito research and development programs para hiparuanin kritikal ng mga panginahanglan in kada sektor, kada barangay, o kada mundo. Makikipagsumpayan kita in atong mga local government officials regardless of political affiliations. Pangangaro kita hitambulit pinaaging makusog na representasyon dito ang national government. Nang maghihimo kita in mga balaod na may ana sinisiring nga implikasyon na itong lokal ng mga tao dinit atong probinsya. For the problem of unemployment, pag-uusgod natin ang agrikultura and fishery na atong turismo because this will create jobs. For the issue of corruption, we will focus on transparency, accountability, and good governance. I can say that I practice this because the municipality of Kiwan is one of the first in awarding the seal of good housekeeping in Region A and the first in the province of Eastern Samar. And Kiwan is a consistent awarding the award of excellence from the Commission on Audit. For poor delivery of basic services, tagang kaangayan ng mga pundo, suporta, ang mga proyekto para is infrastruktura, labi na muli nga ang mga kairayahan, ang mga farm-to-market roads, pagkusto ng edukasyon ng mga tao, health, sanitasyon, water, cheap and efficient electricity, balancing ang kalungan, and of course, peace and order. I know I, with the help of Almighty God, can actualize all these dreams we for Eastern Samar envision. Why? Because I am a leader even when I was still small. I am an achiever. I am a certified public accountant. I graduated from De La Salle University. I have masters at the University of Asia and Pacific on economics. I have courses in good governance from Ateneo and UP. I am a member of the faculty of the Mayor's Development Center, wherein I share best practices of my municipality to all the mayors in the Philippines. And I am the only mayor of Eastern Samar who is a member of the Kaya natin, Secretary Jessa Robredo. I am a responsible sister of my siblings. When my father died at the age of 54, ako ang tinigdo ng tatay ng nanay na aming pamilya. I sent all my children, my kids to school, and I am a three-term mayor of Usama Inuswapon nga munisipyo, and of course I am a Girl Scout. On my honor, I will do my duty to God and country to help other people at all times and to live by the Girl Scout. Thank you, Sira Naistihan. Thank you. So we finished ahead of time with the presentation of the platforms of government and programs of action of each of the candidates present today. Because we still have time before we have our lunch, we will continue. We'll move on with the second, a bit of the second part. Yung question and answer portion para sa mga board members. One question each first, because you are entitled to 2 questions. So, sirs and ma'am, we request to all of you to vacate the seats and go back to your seats. Thank you. The forum moderator will call the candidates in the same order as the presentation platforms. The audience will write down their questions, or forms will be provided for. One form, one question. So may nag-distribute na yan, ha? The questions will be collated with the Secretariat and synthesized with the screening committee to sort out similar questions and screen irrelevant and included questions. This screening committee will choose the priority issues according to the highest number of questions raised by the audience to come up with the questions to be read out to the candidates for them to respond. 2 questions and different issues will be asked for the sets of candidates with provincial board members, and later the candidates for vice governor. 3 questions and different issues to be asked for the sets of candidates for governor and the candidates for member of the House of Representatives. As to the time limit, candidates will have 1 minute to respond to each of the questions asked. There will be an automatic buzzer and an automatic end, or turning off of your microphone. A 10-second warning will be given for the candidate to wind up his or her answer. Please remember that there are no follow-up questions because questions are already collated. So before we have our lunch, we'll have the first question already collated and made
question. Each of the candidates shall answer. This will be the same question for all the candidates from the Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor, Governor, and member of the House of Representatives. Okay, candidates, please listen. The question is as regards our environment. For many years now, extensive industries such as mining and logging have been a contentious issue in the province of Eastern Samar because of its adverse effects to the environment as well as the social effects. Will you favor their continuance as a development imperative for the province? If yes, how will you balance it with the adverse effects to the environment and its social costs? If you will not pursue it as a development imperative, what are your alternatives to mining? So, candidate for board member Karen B. Alvarez, you may start with your answer now. Hanapin po kinatang mga barangay, itong una, itong mining. Of course, no to mining. Usa nga alternative paghatag ng livelihood program. Dito mga barangay, like Dinya Borongan, ako niya naging istorya dito mga kabarangayan, naginang kababayanan, kung ano, example, sa Tapiyo, kay Provincial, lagi dito. So, anak ko na sa alternative inhatag kaira, at pagdaga livelihood. In fact, lately, naka-aral kita in 2 million, in amount of 2 million from a party list para ito atong livelihood program nga ito mga kabarangayan. Labi na ito mga barangay nga affected, hindi ito ka na environment. Yan na. Okay. Candidate FBY Balagasan. No to mining po ako dahil naniwala akong makakasira talaga ito yung ating environment. And that's why ang number one na advocacy is tourism, ecotourism. Dahil itong Eastern Samar, strategic talaga kita nga maging sa tourism destination sa Pilipinas. Mahalwa kita yung Palawan, ngayon na, kinikilala na, dula-dala yung tourism, dapat po itong mga sangay na magiging isa ini ng oportunidad para sa atin. Magdadala ang mga turista, kada sa mga turista na makanhin na maggastos yung 10,000 sa na po ito nga trabaho. How much more po, pira pa mga turista ikumanhin. Naniniwala po ako po natin, butatagan, di ganun yung programa ng turismo, iturismo yung trabaho magiging mainaswagan. Thank you. Candidate Periferio R. Balase. Mapagkakang. Mara makita ini pagmina inaprobado ang provincial government sa maliwat na national government. Ang kumpananglitan natin ini paudnon, kailangan natin ng mga alternatibo. Talaga yung mga pagkabuhito ng mga tao na trabaho dito ito na minahan na ato na identify in Eastern Samar. Kaya aton pagkita, we have to revisit, if we want to stop mining, we have to revisit the approval ng ihatag provincial government so at maliwat na national government para kawayan ng matanan. Thank you. Next to answer is candidate Floro B. Balato. Basically, I am no to mining. Pero kung may naman tao din yung magtimahin mining, ako, taga-taga ko, anamang salo, namatay, yung wasing tika na mag-akay. Kung ini may na, kaya dito man makulpot na mining act of 1975, mga mining permits ka na atag ng probinsya, ihatag na naman ang mga na makumpay nila na environmental clearance certificate na maging responsable at pagmina. Pero basically, I am no to mining. Amo ito na nakaupo sa naman ng palawaran, mahag na naligin sa aro, nanigin na naman ang impulsan. Ang numero 1 na kastikano na bungto, amo ang bungto at amo. Salamat. Amo ito nagsisya na yun. Thank you. Next is candidate Benny Frederick C. Bergoglio. Maupay na ganyan ko tanan. Siya, karoy ko ipasabot tayo ng constant na no to illegal mining kita. Kaya no, bisan ko mag-inupusan kita, kamaturan maliwat na may kita balot doon.
sarado natin pananangin na bisa niya na di ako makakapagikan na yung microphone kundi mga natural resources iniyan kausa amo na yung produkto natin amo yung produktuhan maupay ang paggamit natin natural resources. Thank you. Next to answer is candidate Celestino A. Cabato. Para ako, ini nga issue about mining. Kung ato susumahon, nagsisinungan kita ng Mr. Samar kaya Ricohe, tungkol kay ato mga mina. Alam mo naman yung kalimuhan, hindi ka gamiton. Itapon po ito siya makasakay. Kaya kinanglan, kung magkamayada man yung legal mining, kinanglan may ada sustainable monitoring, implementation, supervision, and control yung ato mga ahensya nitong gobyerno. Kaya makuriwat-liwat ini, hindi rin kayo gamito, nga kanang ginoo, iginhatag haaton, pero at the same time, mas balance this with ecology, environment, para hindi tanatanan ng uswa. Kaya para ako, kung ako ay papapapilion, ay wala naman ang livelihood din ni Mr. Samar, probably we must look the reality. Nga hindi tama, pobre, nga kinahanglan tayo magkamayada, in livelihood, usahin ni inpaagi yung mga proyekto. Sugan dito atong paggamit dito atong natural resources pero maupay ng pamagi. Salamat, maupay ng aga ka atong katanan. Thank you. Next is candidate Leonard R. Eli. Mga alternatibo, dahil ilistroso yung pina, kung di mapakialam kita, mag-aalam kami. We haven't developed 80% interest ng mga tao mga para we'd rather focus on that. Di nito alternatibo, priority na ito. Kung mainin mo tayo very definitely, ini yung mina actually, wala ini. Kaya ko, definitely I'm against mining. Kaya no actual reason, nga tanan ng mga buta ng programa na. Actually, may usang kayo kasi rin. Usa na ikaw, Mr. Samar, say your development, say Mr. Samar, and you'll say its people. Salamat. Masunod, candidate Probo A. Godino. Itagal ni Isan, wara mining, wara lagi, maligan. I-start ko din. Amin. Thank you. Next is candidate Byron M. Suyo. Ako ay takong posisyon, hindi rin ang pagmimina. Kaya ang pasinting generasyon, hindi rin may katulad, makatagamtam kung ano at mga kalimbangan. May dapat obligasyon, pasinting generasyon, masigurado ang masong generasyon in makakatagamtam natin mga kalimbangan. Ngayon, siring pa, in ang prinsipyo nga liban, dapat ito natin pag-unahon natin. Diri ko karoon, hindi ko kagitaan, bansa na nauro din niya Pacific, nga era leader, nagsiring, ang iyang mga tao, magdaroy na mamuhin mga tulad ito abroad kaya tira na ang primero na source sa nila income hindi ka kapag bibina. Di ko ikaroy kita mo pinaisal sa akin. Salamat ang maupay ng tao natin. Thank you. Next is candidate Benjamin M. Umil Jr. Pagmina, dili ang nasa na dili, pero dapat bidalas din na yan ito. Kaya nung pagmina kita, pag pinamagalitan ng natunaan, yan ang panahon. Kailangan na natin makahagaan ng ating wawang, kaya maliit natin asa rin natin pagminahan. Kulang lang yung pag-anod itong provincial government paghanap hinpundo. Diri lang ubusong na infrastruktura. Kaya naman diri lang dahil na nag-aaral programa ito ng agrikultura, pagminahan ka, dahil na produkto, kung mas maupay pa itong mina. Salamat na lang mga kailangan. Anawan nila. The second district, we have candidate J.G. Bagdon. Kaya na nga may lulong, hindi tala na yung permit para ng large-scale mining. Hindi kami bisan wala kapag miminan ang tubig, wala nakapalistroso. One time nga niya natin, walo nga na
Salamat. We had the first question for the candidates for the Sangguniang Panlalawigan. Maginhawa anay kita himhalarong para makapag-andam hirahit-iray kaduhang na pakiana nga babatungon. 30 minutos na break, then we will have our lunch. Thank you. Now, extensive industries such as mining and logging have been a contentious issue in the province of Eastern Samar because of its adverse effects to the environment as well as its adverse social effects. Will you favor their continuance as a development imperative for the province? If yes, how will it balance it with the adverse effects to the environment and its social costs? If you will not pursue it as a development imperative, what are your alternatives to mining then? Okay, Chodulo M. Coquilla, you may start to answer now. Thank you, ma'am. Talagang ginagawa natin sa isang platform plano ito para kunano at bubuhat. Nagsabi ko ito ng mining. Pero, di rin ka-request yung nagbubutan ka mo. May itong hindi mo legislation o balao provincial ordinance. May represent tayo itong mga nakakaintindi o stakeholders na natanan yung mga government elected officials. So, nagkamaya mga nitong discussion. Pero itong paliwanag ito, kasi man mahihimungan sa minuto lang ang pagpaliwanag, may na ito i-explain tayo kung kaya magkakamayan ito sinisilangan para makuligan ito at mga pobre nga mga taga-residensya. Kalawa ang DOT, may upgrade transfer, an airport bank. Pwede kita Okay, your time ends now. Next is candidate Marcelo Fernandez Picarda. Itawag stand dito natin may design against mining. Kakulong na ito kung unod o ang kanilang mga kinita mo ito kanila ng environment. Kaya rowing mga tao dito at era kadagatan mga lubog na kabataan ng mga sakit. Diri kita ay makina. Yan ang mga panahon, diri pwede. At sarang kaya rabot ang mabay. Bahin itong lagi, diri kita pwede maglagi kinapos. Kaya may na mga permits lagi dito nag-iniinwat na kita. Tika kami dalaw, pero palito, tika din natin kapaligiran. Pagbantay kita, kayo mag-against illegal lagi. Okay, let's move on to the answers from the candidates for governor. May we call to the front candidates. Parte ng mining nagsusunod lang pala may na ordinansa itong provincial. Now, dili kita iba kanina yan mga mayadaan ng mimina, pero ang mga previous pa. Now, nagkatimpang ko ay pagpaisdaw, anay na po ako paniginggihan. Kung nung unang tanan, kung karayang ni Sir katawan, okay lang ako, pag-problem kita binasyawan, kangani, di sa nila pinapundan, ang nani, gindagang paliwan din kuha, pero waray wali. Ngani ang hatag na tanan permit puro na tika Central Office. Kapi parang sila ito na provincial governor yan. Provincial government. So, probinsya talaga pagkiyanawaran na hindi nga mga mining kahiraman na issue puro large scale pa. Okay. May nagduluha na itsura na una ang large scale and small scale. In small scale, definitely, oray ka asato si the environment. Nagwala din papakaitan diri ako. Nag-istoryahin man ito ang experience ang top. Di kami dinasulat kaislan for more than 10 years na walang ang pinangalan na pangkil. It mga pobre, mga kaplas, kung wala kinakalit na pamilya, nakain, nakadun pa ulo. Di kahit man kita kung wala na ito. Then, ini-encourage ko ito ang public, ilabi na natin yung jail. Na magkamay na natin constant, na magkamay na complaint, kamay na natin due process na hindi mo para magkaroon sa kita pag-stopping. Thank you. Okay, thank you. Now it's the turn of the candidates for the member of House of Representatives.
2011, nag-plenary, na-approve na ang problema ng Senado, hindi kita maaram kung ano na po, yung mga bishop mani, bishop na labi pa dito, waray good dalagan dito sa Senado, hindi kita maaram. So, kaya kami, taluyan, i-verify ko ito ng bill, declaring Samar as mine-free, declaring Samar Island as natural park. Thank you. Next is No, I am not for the destruction of the environment, but I am for the for poverty alleviation. Ito matuoran, tungkol nga rin nato na-address at kakurian ng tao. Kinakantuan ng tao, dinadampan ng tao paghibang ng environment. Itaw na ruruay na nagpagmina kay wala na nakapagtuan. Nagbabalik ka para magpakakaon. Nagpuputol ng mga kati kay karuyan na may anak wala. So, asya ito nato na itong bukod poverty alleviation. Kung ako ay magiging congressman, let us review the Mining Act. Kung ano ko direct issues ka if there is a need that we repeal that, we do. But right now, we cannot do with it because there is a law in the province granting small scale and national and Mining Act of 1995. I want this clear. I am not for the destruction of the environment. Thank you. Thank you. So we're done with. Are we moving on? Ready for the second question? Next question. This will be the second and last question for the board members, but second question only for the candidates for governor and member of the House of Representatives, because you're entitled to 3 questions. Candidate for governor and member of the House. The second question for all candidates centers on governance. Okay? General perception on corruption, poor delivery of basic services, inefficient bureaucracy, among others, are obstacles to real development of the province. Many of these are the very causes why poverty has been pervasive in the province. If you will be elected in the position you aspire for, how will you make government more transparent, more accountable, more efficient, and effective in dealing with government transactions, in partnering with the private sector, and in harnessing the strengths of the people, such as the civil society organization and people's organization? Klaro para sa lahat ng mga kandidato. Again, we'll go to the candidates for the kinahanglan hindi kita maging transparent ito na akong hinihiya. Ito, pinalaki sigurado to ensure ito health delivery ngadto ito katawhan labi na nga ito mga hospitals. Asa na akong katawhan ko tagin na salamat. Thank you. Isa po ating programa may ay undangan ng empowerment ng mga organization like women, like students, like senior citizen nga talaga natin nila pamatiran natin na nila talaga totoo, nila talaga mga umarang nga isa ko mga trabaho ang mga board member at oversight at pagkalaw kung ito yung ating mga programa talaga niya nga mga pundo po ito yung programa nga atin ito nalilipid kung ngunit mga proyekto, kung piret na proyekto at aman po ang mga board member na nakikita na kukontrol na check. Basta po yung akin sa advocacy naman. Thank you. Next is candidate Ferrio Balase. Ang mga ito. Itagan mo siya sa ilang nililipan at patient delivery of services natin mga opisyalis ng gobyerno. Awan pag-implementan strictly ito natin mga pag-implementan ng mga bilyubong natin mga empleyado ng gobyerno. We have that so-called ACTA, the Anti-Relative Act, na di kita magkatulsundo ini kan suwad maliwat ng atong civil service laws na unday na sa nagtutot-tubo natin na patuwato ng atong mga empleyado ng gobyerno o mga hindi mga kada opisya sa atong gobyerno. Salamat. Thank you. Next is candidate Floro P. Balato. Para makagot any detail hindi na pakiara. Strict implementation ng anti-rented law
ito ang baton ito na pagyan. Kadua, kada opisina kada magtutang flow chart kung aral talaga ng mga kaparaw ng trabaho at kung hain nagawa para ibaruan kung ano ako at ibaralagan na sana opisina ng gobyerno. Sobrang talaga ito paano na tayo tiplo din ara ang tunay at transparency ng gobyerno. Ngayon, ano man, ito mga bago na nakaupo dito nila at namalaw kinahalan nito sa straight para ang tao may pagmamahalan, may pagbigat, may pagsunod para pag-isusgarangan ng rato ng mga generasyon ng mga Pilipino, mga bagong mga empleyado, mga bagong mga tao, bagong na sosyedad, para kita maging maupan. Thank you. Next is candidate Benny Frederick C. Borongan. Siguro nagpasisinig lang, nagsusubra na natin para maging transparent natin ang pagduduluhan. Nating dapat na siguro mga memorandum circulars ng Commission on Audit, Civil Service Commission. In fact, kanina na-mention pala noon, anti-rape pa. Clear na ni, maihan yung balot nun. An anti-graft practices na Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Lugarin lang, buti pa yung mga kasi istihano na may nagkanayan katulad magreklamo yung iba na pamingaw na lang. Siguro ito na ibubulit ko na kung mailiher. Kung membro yung mga probinsya, pag-ilugar, pag-bulik, pag-sumat na tulog yung bubus na estate, na may nananin may himo. Pwede kita maging transparent kung ato ito yun. Dapat sa Thank you. Next is candidate Celestino A. Trabajo. Usahan natin nakikita ang angay natin mo tamo ang pag-create ang Provincial Government Project Monitoring Council. Kaya yan ako nakikita, kinadamo yung mga prohekto, nagitikangan, wala ito kakatatangos, di kita maarap kung ano ito na pondo, dahil ang pondo, saan ito magkakamaya dahil Monitoring Council. Pisan pa, may ada ini mga talagutik, nga ito dinigilim, may nga ito ini mga tao ng pabaruan. Saan ini nga council, kung mapangsyon ini, nga tanan, ang aton mga prohektungan nga tanan, ang aton tuwarta, nga para ito aton mga projects, in mahibabaruan nga nire-reporti nga tanan ini. Dili lang i-disclose kung may ada ng project nila, mga infrastruktura. Kung diri, inhanan i-monitor at the same time, para ibaruan kung tao, kung ano ang hitabo ito na project. Dili natin ikaman, kung diri, i-monitor ang tatapos. Salamat, makupay, nga lawin ako. Salamat naman. Next is candidate Leander R. Daly. Nagkritikan ko pala kung hindi gusto ng agenda, kinala sa base na itong interest kailangan para sa tao, ano pa sa team. Para ito lang magkukonsulta, hindi pa rin ang oras o ganhirin. At civil society na talaga, maaaral na kung ano lang ang eleksyon. So, we will easily monitor these things. Nagseryoso na ito. Ini kalau magkinayat ito kita, wala na lang tradisyon. Tulad-tulad ka. Masayo na iligan po ito. E tao may nakatulad ka sa pagkilala ng yan. And for Russian right, hindi na nakatulad pag-monitor. Pag-question. But almost everybody is silent. Kaya hanggang tayo hindi ko na tao. Hindi na nakatulad. Hindi ko masyo di ba kaya. Natira hindi ito. O parang Salamat. Masunod, candidate Probo A. Godino. Simple na. Di ka nagpagbarangay captain in 10 years, namin barangay, ganyan na namala po member ko lahat. Simple lang eh. Pagtangkid lang, katawan, maging pwede din kalugaringan. Ayaw pag binuwa itong service. Kaya di siya talo maglasin malao, dahil nakama. Hindi ka magkalangkod, waray ito may amulan. Salamat. Next is candidate Byron M. Suyo. Itakalabas si Sir, dapat isang leader dahil sa mga prinsipyo, transparency, accountability, and good governance. Para masigurado na itrabaho ng gobyerno inmalatong yung mga tao. Nga kinahanglan paghatag ng serbisyo di kalidad, walay pili, regardless kung hino ka man,
kung ano ba hindi mo pag-uuhan. Kasi maupay nga pang gobernuhan. Salamat. Salamat naman, Masunod. Ang pinaka-organ from the 1st District is candidate Benjamin M. Borongan Jr. Salamat. Kapahiran si Siri, atong ikantan mo nga, pwede sa nagiging at straight natin sunod at alaw. Well, saling pa ng former President Marcos, sa ikaw ng bayan sa pinakailangan. Hinuman, ipagpapasuluhatan, anong paghimuan natin mga balaw. Ipagpapasuluhatan. So, itang pinanggaling dili tao kalugarin yung tatarigatan po din yung balaw. So, we have to implement and somebody has to enforce it for that. Kasi itong paton, hinatan natin problema, kay dili kita hindi matutuhay kung ating balaw is pending laws. Sa pinanggaling, somebody has to do something to enforce our laws and ordinances at total para itong tao sumunod din natin na mga mabuhay natin problema hindi natin. Thank you. Next, from the 2nd District, we have candidate Jenny G. Baldon. Natanan kita mga kandidato, we're running for a public servant. Inungdo kita ng publiko serbisyo tatong ikakandidatuhan. Karuyan punta na diri na tanan na nakalang higayon nga magdaog. Sanglit tinahanglan, magdaog ka nga ni serbisyo publiko. Waray pinulitika. Kay politika na partido niya dahil pinilihay. Sanglit, asitaman, magkamay-ada ni serbisyo publiko na tanan. Nga transparency, kung pagsa nga posisyon, iya ginagampanan niya posisyon, magiging masamot na probinsya. Na kinahanglan, kung natin mo dinadalagan ng posisyon, magservisyo na hindi mo best, hindi mo pinaka-best. Salamat. Salamat na. Honestly, I cannot answer the question in one minute because it's not an overnight problem, it's not an overnight issue. Ito na araw-araw niya tanan, kaya disiplinahin, pagkalugarin mo, respeto at pagkalugarin mo, kaninong pag-practice siya ng personal political will. Kulirit para mo, para ito ng Pedro, kaya salamat. Thank you, sir. Next is candidate Marcelo Ferdinand A. Cardal. Nayon ako, metado mga empleyado publiko, ala pa rin nakasing-kasing pagservisyo ng mga tao. Question na hindi pagsuporta, hirang na ngayon, pagpakita, pag-inspire, hirang. Kay Siriko pa, ala na hindi hirang magsing-kasing, kaya siya ang hirang ng lupanan. Di rin kung hirang nag-iiha, kung hirang ng posisyon, kung iba ang hirang ng mga kamuyo. Kaya ito nato na serbisyo publiko, walay kundi mo kikitaon na para hindi mo malako. Sanglit sa rito pa, kinanglan na tayo mga leaders, pag-inspire, hirap, pagtrabaho, natagal rin, nadalang na suporta na kinanglan. Kinanglan kaliwat na implemented stricto, don't procurement law, Republic Act 9184, taas siya na hindi ang pinakabago na balawag na mag-proteher natin mga purchases sa gobyerno. Okay na. Thank you, sir. Okay, we move forward to the answers of the candidates for Provincial Governor. First is candidate Conrado B. Jr. Actually, si Kumpin Governor, siguro po naman na tengahhan na ikinatagatin na sila po daw sa PKPN, DIEG, siguro po nasunod ko na natanang na correction na. Kali nagpapasalamat na natanang na Provincial Agency nga very transparent ng tanang pagdaratan provincial government. Nga nada makikita ninyo ang natanang na transaksyon, wala open, ito talidad full disclosure. Kung may mga question, pwede na ito question kung may anomalia kung ano man. Pero hindi na ito natanang na natin provincial na karawang silang good housekeeping
tikan ng TINC, di pala pa yan mga panahon. Salamat nga mo pagkakay. Thank you, sir. Next is candidate Javier Izacate. Kanina, sa kumapika ng ating program, yung define po ang ating 4 principles and governance. So sabi na, participatory approach to development and governance. Kung may natin po participation sa itong tao, ito transparency, output ito. Yan na, narayang natin example na maging konkreto ito. Imbalance ng local government with participation sa people's organizations na non-government organizations. Pwede tayo gimoon na maging concretized para sugat na approach. Thank you. Thank you. Now is the turn of the candidates for member of the House of Representatives to be started by candidate Ben P. Verdun. Pare natin na mamati ang bang diri pero harap ko namin ito. Gamit ito bilang o sinisira ng porpare. Porpare congressman, 70 million. Itong 40 million kanang infrastructure. Dirit na bibigyan mo, nag-identify na ng mga projects, water system, kalsada, and so forth and so on. Nag-implementa ng mga concerned agencies. Kati man ito na soft naman na 30 million, naagihan mo, nag-identify na kami, kadakaan. So, ganyan na, ita-apple bilang may mga malaging release, 15 million, ang 12 million, pinrelease natin diretso, ADBM at ESO, pagbayad ng mga scholars. Ang naisalin naman, ikinato natin release WD, kidney center, lung center, heart center, PGH, dialysis. So, ganito. No? So, anyway, akong bilang, nakapublish din akong website, nakapublish website din ng BBM, ngayon mga agencies na nag-implement namin. So, I'm complying with that requirement. Thank you, sir. Next, last to answer is candidate Annalisa G. Juan. Public trust. So, kung ikaw yung kakadang gobyerno, start it with yourself. Lead by example so that others will follow. Diba? So, ito, yan na. May naman ng tuwid na daan ito natin presidente. Let's follow the tuwid na daan. Kung walang kurang, walang magra. Let's practice good governance, transparency, and there can be no transparency without accountability. So, we will curb corruption kung kita ay magiging transparent, and we will practice good governance. And most important, if you're a leader, you should lead by example. Thank you. Thank you. So that ends the answer portion for the second question. Tapos na ang pagbaton ng board member and vice governor. May napausang na pakiana para kay mga kandidato pagka-gobernador at pagka-congressman. Ngan unina, iton kan mga kandidato, matananin mga kandidato in pamahimo ayaw layan kamubaya kay we'll request all the candidates present to come up to the stage because we will have candidates reaffirmation of their 2013 election covenant. Okay? So are we ready for the third question? We are. This question is for okay, sorry. I'm missing one. This question is for the candidates for Vice Governor, Governor, and Member of the House of Representatives. This time, the third question centers on poverty alleviation and economic development. So the question goes this way. The province of Eastern Samar is the fourth poorest province in the Philippines according to NSCB for 2013. Poverty access to health care, limited access to sustainable livelihood, limited access to education, among others. If you will be elected in office, what will be your 3 priority programs on poverty reduction that would have a positive impact on the poor sectors in our province? So to start with their answers, we have candidate Chodulo M. Coquillo. The great questions, different issues will be asked for the candidate for governor and then visitors of the representatives. So therefore, vice governors, candidates for vice governors have this located. I see your point, sir. We will consult with the organizers. For your pardon, tirik talaga ngayon ang upod, iton, pagbaton, iton,
Vice Governor, salamat sir for pointing out. Sorry for that. Okay, this time we will be candidates for Governor and member of the House of Representatives, and you will have 2 minutes this time to answer. Okay. Conrado B. Nicar Jr. Nakikita tayo na kapobrihan ng dating probinsya. Pero as a incumbent governor, una-una binuhat ko ini para maibisan ng kapobrihan ng dating probinsya. Ang ating mahagod na pagsuportahan natin agrikultura at natin mga pargoma una-una. Pagkatapos ang natin peace and order, kaya diri ka kapur may katawan ng masama kulad sa Republika. Ang natin na mamunta sa iba ng mga livelihood. Ngani diri tayo masyado na implement tayo at ang damo pa natin kung tagin asikaso. Labi na ini nga mga talagot na pundo kinagalang palagot sa porta. Ngani sige natin implementar ini nga atin punta provincial government darahin natin pagpagakuan ini nga kapobrihan. Pero at least nakikita ko nga natin agrikultura yung mahagod nga nag-implementar darahan natin yung ginatag na pundo. Nga ngani, mayada nila programa may ginatag at mga paraguma na rice enhancement production nga pasya report hakan ko sa gobernador nga 98% ang nila programa na comply ng mga paraguma. So, padadayon tayo kung pananglit, hindi ako paitagan yung panahon. Dara nga nakikita ko mga tao na urog labi nga itatang peace and order itatang probinsya medyo mo okay na. Ngani, hindi pala may mga panahon. Another AFP, ikideklara ni Mr. Samar, manageable conflict affected. And thank you, sir. Next to answer is candidate Javier Isacate. Good afternoon to. Hanto seven, kung di ang nagsasayot, nag-reclassify ang Mr. Samar outside the 220 forest provinces. Hanto liwanag ng sorby, pero nahibalik kita yan as one of the forest provinces. Siguro, dapat dalawan ka ang natin pagdalaw ng probinsya. Kung natin pagkita ng probinsya, agricultural, dapat natin focus sa anak. Una, dalawan din yung budget. Then, dalawan din yung level, hindi mo productivity, level, hindi mo yield, hindi mo agricultural product. Then, mag-enhance ka hindi mo mga proposals para maka-achieve ka yung level of food security. Kaya mga parang mga magkamayda ka ni pagkaan, magkamayda sulit nila kung sa dividend economy, poverty elevation level, makakataas diba? Makakakopa kita kakulitan. Siyempre, basically, bisa pa itanong natin magkupay ng mga programa, magkupay ng mga proposals. Kung di kita tulungan in good governance, ng transparency, ng accountability, kung rin kapag kita tayo. Then, kalawan rin natin basic ng mga programs of education and health. May component ito sa progressive na probinsya. Salamat kung okay na. Salamat naman. Next to answer is candidate Ben T. Gerardo. Ito yung mga ingredients ito pagkusok sa basic. Una, basic infrastructure sa kalsadahan, irrigation, water system, kuryente, and so forth and so on. Airport, seaports, basic infrastructure. Now, once we are able to put in place those basic infrastructures, it should be complemented with social services, education, health, and livelihood. Kasi pinaka-component, that's the only way that we will be able to gain out from poverty. Thank you. Okay, and last again is candidate Annalisa G. Juan. In 2003 and 2006, Mr. Samar was not in part of, was not in the top 5 poorest provinces in the country. It was only 2009. Okay, how do we address poverty? First, what is the solution to poverty? Employment, trabaho ng mga tao. How do we give employment to the people? Pakos rin agrikultura, dagat na tuna. Pakos rin ito turismo because we got the great jobs. And then, good governance. Inaanalik mga leaders. Imo kwarta, kay Kupi Island, imo pundo because resources are scarce.
aato'y ato mga agricultural sector. If we fix our roads, o upaya tayo mga kauman, pupuntuhan ta as government officials, I think kung empower natin, parikuhan natin yung countryside, we will solve the poverty problem in our country. I am a banker for 15 years. I know how to do it. Thank you very much. Thank you, and that is the last answer. Tapos na, nagpagkaon. Bago kita pagkaon, nangingi na kami ng certificates of appearance.